Para sa akin, hindi po ito dapat babaan. Instead, dapat po ito taasan. No? 513 billion yung gusto kong ibigay ng gobyerno, ng pamahalaan. Pero kung hindi ito kaya, at least dagdagan ito ng 120 billion para po doon sa apat na sinabi ko. Taasan at hindi babaan. Yan ang hirit ng kongresista na si Agri Party List Representative Wilbert Manaili kaugnay sa 2025 budget ng Department of Agriculture o DA sa isang interview ng Bravo News sa ginanap na kapiyan sa Metro East Media Forum kamakailan. Sinabi ni Congressman Lee na 513 bilyong piso umano ang inirequest ng DA para sa 2025 budget nito, ngunit 200 bilyon lamang ang inaprobahan ng Kamara na mas mababa ng 20 bilyong piso kumpara sa budget ngayong taon. Ang request ng DA actually ay 513 billion. No? Binabaan ito to 200 billion. No? So, kung kukumpara mo yung 200 billion from last year, bumaba ito ng almost 20 billion. No? Because last year, if I'm not mistaken, nasa 221 billion yata ito. For this year, for this year. No? For next year, ginawa lang po itong 200 billion. No? So, bumaba po ito ng almost 20 billion. No? Ipinaliwanag rin ng kongresista ang apat na pangunahing dahilan kung bakit tataasan at hindi bababaan ang budget ng agriculture sector ng bansa. Para sa akin, hindi po ito dapat babaan. Instead, dapat po ito taasan. No? 513 billion yung gusto kong ibigay ng gobyerno, ng pamahalaan. Pero kung hindi ito kaya, at least dagdagan ito ng 120 billion para po doon sa apat na sinabi ko. Rice production budget, post-harvest facility budget, Kadiwa Center budget, tsaka yung irrigation budget. Ang rice production budget, post-harvest budget, Kadiwa Center budget at irrigation budget na binanggit ni Congressman Lee ay nararapat lamang na bigyan ng prioridad ng pamahalaan upang matiyak ang food security. Napakahalaga nito. Para sa akin, ito po ay pag pinag-usapan natin ng food security, national security issue ito. No, nagkakaroon po ng giyera sa ibang nagkakaroon po ng giyera. If you look at history, nagkakaroon po ng giyera dahil sa pagkain. No? So napakahalaga po nito. Pag food security ang pinag-usapan, national security issue yan. Dapat paglaanan ng pondo, gastusan ng gobyerno yan. Anili, pangunahing responsibilidad umano ng gobyerno na siguraduhin walang magugutom sa taong bayan. Binigyan din ng kongresista na kung nais umano makamit ang food security, dapat alagaan at suportahan ang mga local food security soldiers tulad ng magsasaka, mangingisda at lahat ng mga manggagawa na nasa ilalim ng agricultural sector. Para magawa po yan, ang una-una natin dapat alagaan at suportahan yung ating pong local food security soldiers. Ang ating pong mga magsasaka, mangingisda, yung mga nasa sektor ng agrikultura, dahil sila po ang magsisiguro na meron tayong makakain kahit anong mangyari sa ibang bansa. May giyera, may tag-init, tag-tuyot, meron pong kalamidad, ayaw magbenta ng ibang bansa, meron tayong makakain dahil naalagaan natin ang ating mga local food security soldiers. Mark Arellano nag-uulat para sa Bravo News Nationwide.